Good evening po, Pastor. For Pastor Dante. Allow me to share my screen. Yan. So tayo po ngayon ay nasa chapter 26 pa rin ng Matthew at nasa ika-4 na bahagi na po tayo. Medyo mahaba-haba itong chapter 26 na ito no? So kaya samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kami na magkakapatid na iyong mga anak na lumalapit po sa iyo sa mga oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Hinihiling po namin lahat na tulungan mo po kami na maunawaan namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng kaliwanagan at gabayan mo po kami sa mga oras ng aming pong pag-aaral ngayong gabi. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag, at ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Nagnanais po kami, Ama, na kami ay makaunawa sa iyong mga salita. Hindi lamang ito para maging bahagi ng aming karunungan o kaalaman, kundi nawa ito ay magsilbing nourishment sa amin pong mga spiritual na buhay. Pakainin mo nga po kami ngayong gabing ito, aming Ama, at kami ay nagdi-desire sa aming puso na kami ay mabusog mo sa mga salita mo. Kaya marami pong salamat sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, na kami ay matuto, kami ay maliwanagan, kung kaya't alam po namin na hindi mo ito ipagdadamot sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na laging nandyan upang siya ang magbigay sa amin ng kaliwanagan at ng kakayahang umunawa. Maraming pong salamat, aming Panginoon, na mayroon kaming pagkakataon every Friday na kahit via online ay magkasama-sama kaming magkakapatid at kami po ay makapag-aral ng yung mga banal na salita through our group discussion and also through the teaching of your words. Again, Father, we thank you so much. You are indeed good and great, and to you alone belongs all the glory and the honor and the praise. In Yeshua's name, amen and amen. So dito po tayo natapos sa Matthew 26 verse 29 at dito po tayo magsisimula ngayon sa verse 30. Tapos na po yung kanilang Last Supper, no? Yung kanilang huling hapunan. So ito pong huling hapunan na ito actually ay tinawag na huling hapunan kasi yun na yung huling hapunan ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples bago siya ipinako sa krus at namatay, nabuhay na magmuli at umakyat sa langit. Actually yung pong title na Last Supper na yan ay wala naman siya sa Bible, no? Yan po ay imbento ng tao, yung Last Supper na yon. Kasi nga, kaya siya tinawag na Last Supper kasi yun na yung huling hapunan ni Jesus Christ bago siya mapako sa krus. And then ang naging kumbaga closing ng kanila pong Last Supper ay yung verse 30. Ang sabi diyan, and when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So sila po ay nasa Jerusalem at naghuling hapunan sila doon. So gabi na po ito, no? Gabi na ito ng Nisan 14. Okay? Mga bandang alas 7 unang gabi ito nangyari. Itong approximately mga ganon, mga bandang alas 7 ng gabi ng Nisan 14 nang sila ay mag Last Supper at
ang pinaka conclusion ng kanila pong huling hapunan ay umawit sila. Ang sabi dito sa atin sa English, and when they had sung a hymn. So umawit daw sila ng himno. Actually, ang sa Greek translation ho kasi ay ang ginamit ay psalm, no? Pero ang sa original manuscript po niyan, ang inawit nila dito ay yung tinatawag na mga Hudyo na Hallel. Hallel, Hallel. So ang inawit po nila dito ay Hallel. So yun po ay ang yung Hallel po, yun yung magmula Psalm 113 hanggang Psalm 118. So kaya yung Psalm 113 up to Psalm 118, ang tawag po doon ay Hallel. At yun po ang specific na inawit nila kasi yan po ay parte ng kaugalian ng mga Hudyo. Kaya yun ang inaawit nila, yung Psalm 113 hanggang 118. Hindi naman po yung buo na yon, no? Hindi yung lahat ng 113 hanggang sa 118. Kundi may mga bahagi po doon sa Psalm 113 hanggang 118 ang kanilang inawit, no? It was put into music. So, yun po ang kanilang kaugalian at dun sila nagtatapos doon sa kanilang huling hapunan na yon. Yun yung inawit nila. Kaya kung gusto nating malaman kung ano po yung inawit nila dyan, kasi kung titingnan lang natin sa English, ang sabi dito, hymn. Ang sabi naman sa ibang translation, psalm. Pero kung gusto nating mas maging specific, makikita natin yan doon sa original manuscript. Sa original manuscript, ang sinabi ay, ang inawit nila ay Hallel. No? Hebrew word po yon, Hallel. At ang Hallel, uulitin ko po, ang Hallel ay Psalm 113 hanggang Psalm 118. Kaya kung gusto nyong malaman kung ano yung specific na kinanta nila dito kasama si Jesus Christ, basahin nyo po yung Psalm 113 hanggang Psalm 118. So, hindi ho lahat yon, mga party-party lang noon, mga piling, kumbaga mga piling verses doon sa mga psalms na yun na pinagsama-sama at they put it into music. Yun yung kinanta nila. So balikan nyo na lang po yung 113 to 118 at makikita nyo po kung ano ang laman noong inawit nila na yon. So alam na natin kung ano yung kinanta nila. Ano po? So hindi ho kinanta nila Jesus Christ diyan at saka ng mga disciples ang "This is the day that the Lord has made." Ang kinanta po diyan ay Hallel. All right? And then after that, they went out to the Mount of Olives. Lakad na sila doon. Now, verse 31, then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night." Wow! Kanina, doon sa ating pong, doon sa nakaraan natin, tinalakay natin, si Jesus Christ ay naglahad sa kanila na siya ay mamamatay. At sinabi rin niya sa kanila na isa sa inyo ay magtataksil sa akin. No? So kaya, ako ba yon, Lord? Ako ba yon? Tanungan sila, ako ba yon? And then, specifically, in-identify na ni Jesus Christ kung sino at yon ay si Judas. No? Ngayon, nung tapos na po silang magapunan, nasa Mount of Olives na sila, nandoon na sila, tandaan nyo, gabi to, no? Kasi katatapos lang nilang maghapunan katatapos lang nung Last Supper Mga 7 o'clock nangyari yun So ito mga around 10 o'clock na siguro to. Sabi diyan ni Jesus Christ sa kanilang lahat, ang kausap niya po dito yung 12 lang yun ang kasama niya. Sabi niya, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered." So, sino po yung tinutukoy niya? So, ito ay prophecy, no? Ito ay prophecy sa mangyayari sa kanya at saka sa kanyang mga disciples.
Kaya ang pinapatungkulan niya rito na kung sino yung shepherd, wala pong iba kundi siya yon. At kung sino yung mga sheep na mai-scattered ay yung 12 disciples. At makikita natin sa mga susunod na mga talata kung ano ang mangyayari. Pero it was already announced, no, ni Jesus Christ, you will all fall away. Ano po ibig sabihin nitong fall away na ito? No? You will all fall away. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, lahat sila. Pag hinuli na si Jesus Christ at ipinako na si Jesus Christ, lahat ho sila ay tatalikod kay Jesus Christ. Iiwanan nila si Jesus Christ. Now, hindi po ito simpleng tinalikuran at natakot. Okay? Ito po ay naghahayag na itong mga disciples na ito ay magkakaroon po sila ng pag-aalinlangan, no, sa Panginoong Jesus. At ito po ay tumutukoy din na mawawala, kumbaga, yung kanila pong pananampalataya kay Jesus Christ. Dahil dun sa mangyayari sa Kanya. Dahil sa dun sa paghuling gagawin sa Kanya at doon sa pagpako sa krus sa Kanya. Mababago lang ho ang lahat ng ito sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya napakalaki pong factor ang resurrection, mga kapatid, yung tinatalakay natin sa Sunday natin. No? Sa mga susunod na Sunday, tatalakayin po natin yung ano ang magiging mangyayari sa mga mananampalataya sa resurrection at kung ano ang mangyayari sa mga hindi mananampalataya sa resurrection. So, kaya ito pong binanggit ni Jesus Christ na ito, you will all fall away because of me this night. No? May mangyayari kasi nung gabi na yon. Sinabi niya na may magtataksil sa kanya. Sinabi niya na mamamatay siya. At dahil sa mga pangyayari na yon, they will all fall away without exemption. No? And then verse 32, but after I am raised up, I will go before you to Galilee. So, magpo-fall away sila, no? Tatalikod sila kay Jesus Christ, malalagay sa alanganin ang kanilang pananampalataya at paniniwala kay Jesus Christ. Pero, si Jesus Christ po ay sabihin na natin optimistic, no? Na imimit niya itong 12 disciples niya na magiging 11 na lang, imimit niya sa Galilee. Babalik sila ng Galilee kasi nasa po sila, Jerusalem . At this point, nandoon sila sa Mount of Olives, no? Medyo hindi naman siya ganoong kalayuan sa pinakasentro ng Jerusalem, pero wala sila sa sentro na ng Jerusalem. Nandoon na sila sa Mount of Olives. And then, pag nabuhay na magbuli, sinabi niya diyan, but after I am raised up, I will go before you to Galilee. Alam nyo, sa atin po ngayon, hindi tayo nahihirapang unawain ito kasi alam na natin ang buong kwento. Yung mga disciples po, sa tingin ko, may mga confused dito . May mga hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ. Let me give you an example. During the Last Supper, di ba, ano po ang sinabi ni Jesus Christ nung kinuha niya yung tinapay? Ang sabi niya, this is my body. No? This is my body. This is my flesh. Imagine niyo po kung yung mga disciples nandoon nakaupo at nakikinig sa kanya, ipinagbabawal nga sa Torah ang cannibalism . Pagkatapos ngayon, yung tinapay, simbolo ng kanyang laman, nakakainin nila. Tapos yung dugo, di ba sa Torah, ipinagbabawal nga ho ang pagkain ng dugo . Pero ito ngayon sinasabi ni Jesus Christ na ito ay kanyang, kumbaga, sumisimbolo ng kanyang dugo, yung iinumin nilang wine. So parang, di ba pinagbabawal sa Torah ang pag-inom ng blood o ang pagkain ng may blood? Bakit ngayon iinumin namin ang iyong blood? So, kaya sa tingin ko po itong mga disciples na ito ay
marami siguro silang katanungan sa isip nila eh. Ngayon, tayo po sa time natin, hindi na tayo nag-iisip ng ganun kasi alam na nga po natin yung buong kwento. Sila hindi naman nila alam pa eh. Kaya I believe ito rin yung reason kung bakit sinabi ni Jesus Christ, you will all fall away. No? Kasi alam na ni Jesus Christ eh. Tapos sila hindi nila totally ma-comprehend, hindi nila totally maintindihan 'yon kung ano yung binabanggit ni Jesus Christ na 'yon. And then sinabi niya mamamatay siya tapos eto ngayon, but after I am raised up, ibig sabihin mabubuhay na magmuli siya. And then makikita tayo sa sa Galilee. Eh kanina lang sinasabi mo mamamatay ka. 'Di ba? Tapos ngayon ito mabubuhay ka. Tapos mimimit mo kami sa Galilee. So I don't know but siguro po ang mga disciples is talagang they are trying very hard to comprehend si Jesus Christ kung ano yung kanyang sinasabi. No? Now, look at Peter. Sabi ni Peter, Peter answered him, though they all fall away. Now, sabi ni Peter, no? Though they all fall away, referring do sa 11. Sabi niya, though they all fall away, because of you, I will never fall away. Di ba? Mayabang ang dating. Mayabang ang dating ni Peter eh, di ba? Sila, magpo-fall away sila. I-deny ka. Kumbaga, ikaw, itatalikuran kanya mga yon. Pero ako, never. Never, di ba? Now, alam nyo, maganda po ito kasi si Peter ay larawan din natin yan eh. No? Minsan may ganyan din ho tayong mga attitude, aminin na natin, na pakiramdam natin, super spiritual natin. Na para bang sila magba-backslide pero ako, naku, never. Sila kakasala sa Diyos yan, o tatalikod sa Diyos yan, pero ako never akong tatalikod. Siguro po meron din tayong mga ganyang klase ng attitude katulad ni Peter eh. Alalahanin niyo po si Peter ang leader nitong mga disciples na ito. Siya ang leader after ni Jesus Christ kasi si Jesus Christ yung leader pero ang second in command kumbaga si Peter. Siya yung assistant. No? Kaya siya yung pag-alis ni Jesus Christ, siya yung nag-take over na eh. 'Di ba? Si Peter na po eh. Sabi diyan, though they all fall away because of you, I will never fall away. Wow. No? Pero tingnan natin. Sabi po sa verse 34, Jesus said to him, truly, I tell you, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. No? Now, sabi diyan, bago daw po tumilaok ang manok. Now, ang manok naman po ay talagang tumitilaok, di ba? Ano po ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na bago tumilaok ang manok? Yun po ay isang expression, it is an idiomatic expression, mga kapatid, na ibig sabihin, bago magbukang liwayway. Di ba, bago magbukang liwayway, doon na tumitilaok ang mga manok. So, ang ibig sabihin lang po niyan, bago magbukang liwayway, bago mag-umaga, i-deny mo ko. So yan po yung katunayan din na si Jesus Christ ay dinakip ng madaling araw. Diba? Yan din ang magiging reference natin na yung huling hapunan nila ay ginawa nung araw din yon ng Nisan 14. Pero mga alas 7 ng gabi yon nangyari. Kasi nga alam natin, alas 6 ng gabi, bagong araw na sa kanila yon. So kaya Nisan 14, which is yaan ay araw na ng Passover, pero yung preparation po ng kakainin nila para sa Feast of Unleavened Bread, magaganap yung kinabukasan pa. Pero nagsisimula na ang Passover nila, yung araw ng Passover ng Nisan 14 ng alas 6 ng gabi. At during that time ng Nisan 14, bandang alas 6, alas 7 ng gabi, dun ginanap yung Last Supper. Kaya yung Last Supper po ay ginanap sa araw ng Passover na Nisan 14, pero hindi Passover yung Last Supper. Okay? So, yun po yun.
So, sabi ng Panginoong Jesucristo, i-deny mo ko ng 3 beses. Bakit to 3 beses? No? Bakit 3 beses, mga kapatid? At tingnan natin kung totoong nangyari. Mamaya ako explain sa inyo bakit 3 beses. Basta ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, which means bago mag-umaga, bago sumikat ang araw, i-deny mo ko. So ibig sabihin, bago sumikat ang araw, huhulihin na si Jesus Christ. Alright? Verse 35, Peter said to him, umulit pa, sabi niya, even if I must die with you, I will not deny you. No? And all the disciples said the same. So, kumbaga nag-chorus na ito. Chiwari-wari-wap na rin yung ibang disciples. Now, mga kapatid, tingnan niyo po. Ang laging nasa isip natin, si Peter lang ang nag-deny. Pero pag binasa nating maigi to, sang sabi diyan, and all the disciples said the same. No? Lahat sila. Ngayon, pag inintindiho natin ito, sinabi na ni Jesus Christ that all of you will fall away. Sabi ni Peter, kung silang 11, gagawin yun, ako hindi. Tapos sinabi ni Jesus Christ, ngayon ding gabing ito, bago mag-umaga, bago sumikat ang araw, bago tumilaok ang manok, i-deny mo ko. Sabi ni Peter, ay hindi, kahit mamatay ako, hindi kita i-deny. Yung sinabi ni Peter na yon na hindi kita i-deny, kahit mamatay ako, kasama ka, no, hindi kita i-deny, sinabi din ng 11. Na madalit salita, silang 12. Sinabi yung kay Jesus Christ. So ngayon, lumalabas si Jesus Christ sinungaling. Di ba? Parang hindi totoo yan sinasabi mo. So, yun ang dating Parang hindi totoo yan sinasabi mo, Jesus Christ. Dahil sinabi ni Jesus Christ, you will all fall away. So kaya kung ipaparaphrase po natin, parang sa sinasabi nila, ay hindi totoo yan sinasabi mo. Di ba? Parang lumalabas ngayon si Jesus Christ ang hindi nagsasabi ng totoo at itong 12 na ito, majority na nagsasabing hindi ka namin i-deny. Hindi ka namin tatalikuran. Si Jesus Christ sabi niya, tatalikuran niyo akong lahat. Sabi nung 12, hindi ka namin tatalikuran. O ngayon, parang ang lumalabas po ngayon dito, si Jesus Christ laban sa 12. So sino ngayon ang tama? Majority o si Jesus Christ? Kaya hindi totoong laging majority tama Di ba? Yung 12 na yon sinabi na ni Jesus Christ you will all fall away. No? You will all fall away. Okay? So, wala, sinundan din nila si Peter sinabi ni Peter, hindi kita i-deny kahit mamatay ako. No? Hindi kita iiwanan. Ganon din kaming 11, sabi nung 11. So, sabi sa verse 36, then Jesus went with them to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, sit here while I go over there and pray. Now, tingnan niyo po ito mga kapatid. No? Madalit salita, si Jesus Christ po wala nang tulog. Magdamag ng gising ito. Pagkatapos nilang maghuling hapunan, pumunta sila sa Mount of Olives, nagkaroon pa sila nung a little discussion doon, and then pagkatapos tumuloy na si Jesus Christ kasama yung mga disciples niya doon sa Garden of Gethsemane na tinatawag natin, no? At sabi niya doon sa mga disciples niya, sit here while I go over there and pray. Now, makikita natin dito na si Jesus Christ, bagamat siya po ay Diyos, pero siya ay tao. Na sa oras ng alam niya may mangyayari, alam niya na mabigat yung kakaharapin niya po, si Jesus Christ po ay nag-una, nakita natin dito na nagpasama siya sa kanya mga disciples. Ibig sabihin, merong matinding haharapin si Jesus Christ, alam niya yon, and he needs somebody beside him. Sa kabila ng siya po ay Diyos, pero siya ay tao.
So bilang tao na isang walang kasalanan, malinis, no? And yet, mismong si Jesus Christ po ay nangangailangan ng kasama, nangangailangan ng comfort, nangangailangan ng support system sa oras na yon. Kaya sabi niya, sit here while I go over there and pray. At nangangailangang manalangin sa oras ng kanyang kapighatian, sa oras ng kanyang mga kabigatan. Mismong si Jesus Christ na po ito ay nagdasal, lumapit sa Ama, no? Verse 37, and taking with him Peter and the two sons of Zebedee. Sino po yon? Si Peter, James, and John. Sila rin po yung tatlo na kasama ni Jesus Christ nung nag-transfigure si Jesus Christ, kung natatandaan ninyo. No? So ito yung mga close-in security, ika nga. Si Peter, na alam na ni Jesus Christ, i-deny siya, di ba? Dan 3 beses. Si James and John, na alam niya, i-deny din siya katulad ng gagawin ni Peter, na sinabi niya tatalikuran din siya, pero sinama niya si Peter, si James, and si John, and then the rest na iwan po sa medyo malayo-layo. Ang talagang close si Peter, si James, at saka si John, no? And then sabi diyan, he began to be sorrowful and troubled. So Peter, James, and John, they were there, pero a little further away from them, nandun si Jesus Christ nagpe-pray. And sabi diyan, he began to be sorrowful and troubled. Now, here is a man, sinless. Makikita natin na merong nandoon yung nature ng isang tao. No, siya po ay sorrowful, siya po ay troubled. Now, bakit kaya troubled si Jesus Christ dito? Is it because siya ay ipapako sa krus? Is it because siya po ay bubugbugin? Yung kaya ang bakit siya nalungkot ng todo-todo, bakit siya ganun ka-troubled? Dahil doon sa magiging parusa sa kanya? Well, siguro po kasama yon. Siguro po kasama yon. Pero ang main reason po, mga kapatid, no, ang main reason, alam nyo, nung ito po ay inaaral ko, grabe, sabi ko, Lord, sobra yung yung pagka sorrowful mo rito, yung trouble mo rito, kasi alam nyo po kung bakit? Kasi yung poot ng Diyos, hindi po yung hindi po yung pagpako sa krus. Hindi po yung hahagupitin siya, bubugbugin siya. Yung pong poot ng Diyos ay matitikman niya. At alam niyo, nakita ko po dito, mga kapatid, dapat tayo yun, dapat ako yun eh. Dapat ako yung dadanas ng poot ng Diyos na yon. Na kung yun po ay simple lang, hindi para mabagabag si Jesus Christ. Hindi po para matinding kalungkutan ang maranasan niya. Pero dito makikita ho natin, nakipag-bargain pa nga ang Panginoong Diyos dito. Ibig sabihin, matindi talaga yon. No? Kasi ang dadanasin niya, hindi po simpleng hahagupitin lang siya at ipapako sa krus. Yun po ay common scenario noon sa panahon nila kapag kami napaparusahang kriminal pinapako sa krus Ang matindi po doon kasi, ang dadanasin niya rito, alam niya, dahil siya ang magbabayad ng lahat ng kasalanan, no? ng sangkatauhan, ang dadanasin niya po ay ang poot ng Diyos. Yun po ang nagbibigay sa kanya ng malubhang matinding kalungkutan at matinding pagkabagabag. Dahil dadanasin niya ang poot ng Diyos na, mga kapatid, hindi po natin dadanasin. Hindi natin dadanasin yun. Yung poot ng Diyos. Hindi natin dadanasin dahil inako ni Jesus Christ. Inako ng Panginoong Hesus yung pong poot na yon. Kahit na siya ay deeply troubled, kahit na siya ay deeply sorrowful, and yet He accepted it dahil alam niya walang option B para maligtas tayo.
Yun lang ang paraan para maligtas tayo, mga kapatid. Kaya willing siyang akuin lahat yun. Alang-alang po para tayo'y magkaroon ng kaligtasan, para tayo magkaroon ng kapatawaran, at wag nating danasin ang puot ng Diyos. Hindi baling siya na ang dumanas ng puot ng kanyang ama. No? Wag lang ho tayo. Wag lang ho tayo. Kaya sabi diyan, then he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. No, to comfort him, sabi niya, remain here and watch with me. Huwag niyo akong iiwanan, diyan lang kayo. So kung si Jesus Christ po na Diyos, si Jesus Christ na walang kasalanan, si Jesus Christ na namuhay ng malinis, tapat sa kanyang ama, na ano po, inangailangan, sabi niya, remain here and watch with me. Imagine niyo po, anong nararamdaman ni Jesus Christ dito? Bakit niya kailangan si Peter, si James at si John nandun sa tabi niya? At huwag siyang iiwanan. Huwag siyang tatalikuran. Hintayin siya, mananalangin lang siya. And verse 39, and sabi po, and going a little further, he fall on his face and prayed, saying, my Father, tingnan niyo po ang panalangin niya, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Nakita niyo po si Jesus Christ? No? Ibig sabihin matindi po itong matindi po itong dadaanan niya ito kasi ipinapakiusap niya pa sa tatay niya na kung possible, let this cup pass from me. Hindi, kumbaga para bang pag ipa-paraphrase natin, para bang iba na lang, wag na lang ako. Pero sabi niya, pero hindi ako ang masusunod, ikaw ang masusunod. Ano po yung sinasabi ditong let this cup? Ano ba yung cup na yon? Na pag binasa po natin ang Old Testament, maging yung mga writings po ng mga Hudyo, at maging yung Apocrypha, yung pong book ng Apocrypha na isinulat during the silent years, yung 400 years na wala pong prophet, no, yung pagitan ng Old and New Testament, yung pong Apocrypha na yan, kahit po doon mababasa natin na ang cup laging nagsisimbolize po yan ng suffering, no? Kaya sabi niya, itong suffering na ito, anong klaseng suffering po yon? Yung pong hindi lang po yung hagupit at pako sa krus, kundi yung suffering na puot ng Diyos ay ibubuhos sa kanya at tatalikuran siya ng Diyos Ama. Yung po yung binabanggit dito, na kung po pwede, ayaw ni Jesus Christ, natalikuran siya ng Ama. Ayaw ni Jesus Christ, yung mabuhos sa kanya yung puot. Kaya kung posible, let this cup pass from me. Pero sabi niya, nevertheless, not as I will, but as you will. Kita niyo po yun, ano? Yung pong willingness ni Jesus Christ to obey the Father, no? The willingness of Jesus Christ to obey the Father, na kahit na yung puot ng Ama ay sa kanya ibuhos dahil yun ang tanging paraan para ang sangkatauhan ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Willing siya to take it. Willing siya, mga kapatid. No? At dito, si Jesus Christ mismo, pinractice niya kung ano yung tinuturo niya. Kanino siya nanalangin? Sa Diyos Ama. My Father. No? My Father. Kaya makikita po natin na even in the Trinity, kumbaga, meron pong hierarchy Yung God the Father and then tapos po, no, si Jesus Christ ay calling upon God the Father. Kasi kapag nananalangin ka, di ba po, ang tinatawagan mo is somebody higher than you. Somebody who is in authority over you. Kaya ang tinawagan niya rito ay ang Diyos Amang nasa langit. Now, and he came to the disciples and found them sleeping. Siyempre, puyat din itong mga kahapunan lang, naglakad pa sila papunta Mount of Olives. Pagkatapos karoon pa ng mga discussion, di ba? Na inaantok na talaga. Nung makita niya si Peter, si James at si John, tulog. And he said to Peter, "So, could you not watch with me 1 hour?"
No? Could you not watch with me 1 hour? Now, damahin po natin kung ano ang nararamdaman ni Jesus Christ. Nagpe-pray siya doon, pagkatapos bumalik siya doon sa mga disciples na tiningnan niya, tulog, no? Sabi niya, pwede bang kahit man lang 1 oras samahan niyo ko? So si Jesus Christ po, mga kapatid, kaya hindi yung kaya tayo po na magkakapatid, no? Sa oras ng mga problema, sa oras ng mga kapighatian, ito po ang panahon na hindi tayo pwedeng mag-iwanan, no? Kaya lang ho, talagang ang tao ay tao eh. Minsan sa oras ho ng problema, doon lalong naghihiwalayan eh. Sa oras ng problema, doon nagtatalikuran eh. Ito si Jesus Christ na po ito eh. No, nangangailangan ng kasama, nangangailangan ng kumbaga support, nangangailangan ng comfort ng mga oras na yon. So, nanalangin siya pagbalik niya. Sarap ng tulog ng tatlo. Baka naghihilik pa eh, no? Sabi niya, could you not watch with me 1 hour? Verse 14, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Which is, yan naman din tayo talaga eh. No, nandoon pero yung willingness ng spirito natin to obey the Lord, to follow the Lord, no? Pero andyan yung flesh eh. Talagang ang flesh mahina eh. Ang flesh talaga ay weak talaga. Alam niyo po ba sa pag-aaral sa Amerika, sa bawat 10 pastor, 3 daw po doon ang nahuhulog sa kasalanan, sa immoral na kasalanan, no? Nakakakomit ng sexual immorality sa 3 sa bawat 10 pastor sa Amerika. Hindi ko lang alam dito sa Pilipinas, no? But tayo din naman no alam nyo kahit nga ho si Paul eh. Si Paul, di ba? Basahin natin po yung Romans 7. Sabi po diyan sa Romans 7 verse 14 to 25. For we know that the Torah is of the Spirit. But as for me, I am bound to the old nature, sold to sin as a slave. I don't understand my own behavior. I don't do what I want to do. Instead, I do the very thing I hate. Now, if I am doing what I don't want to do, I am agreeing that the Torah is good. But now it is no longer the real me doing it, but the sin housed inside me. For I know that there is nothing good housed inside me, that is, inside my old nature. I can want what is good, but I cannot do it. For I don't do the good I want. Instead, the evil that I don't want is what I do. But if I am doing what the real me doesn't want, it is no longer the real me doing it, but the sin house inside me. So I find it to be true, to be the rule, a kind of perverse Torah, that although I want to do what is good, evil is right there with me. For in my inner self, I completely agree with God's Torah, but in my various parts, I see a different Torah, one that battles with the Torah in my mind and makes me a prisoner of sin's Torah, which is operating in my various parts. What a miserable creature I am! Who will rescue me from this body bound for death? Thanks be to God. He will, through Yeshua the Messiah, our Lord. To sum up, with my mind, I am a slave of God's Torah, but with my old nature, I am a slave of sin's Torah. So, mismong si Paul, no? Mismong si Paul po ay alam niya na mahina ang laman. Kaya ano po ang ano dito? Ang hamon ni Jesus Christ, watch and pray. Watch and pray. So si Jesus Christ nagpe-pray, inaasahan niya yung 3 nagpe-pray. Yun, tulog. Tulog ang 3.
At siya ay habang nananalangin, tulog yung tatlo. Pansinin niyo po ito. Again, for the second time, he went away and prayed. Ano po yung prayer ni Jesus Christ? My Father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. So, the same prayer. Di ba? The same prayer po for the second time. All right, let's move on. And again, he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So bumalik na naman siya for the second time. Tulog na naman yung tatlo. Di ba? Tulog na naman. Hindi niya na ho ginambala. Sabi niya, so, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Mga kapatid, question po, bago ako magtapos. Question. Bakit si Jesus Christ ay nanalangin ng 3 beses na pare-parehas lang naman ang prayer niya? Pare-parehas lang naman yung prayer eh. So sabihin natin ngayon, bakit si Jesus Christ? Paulit-ulit ang prayer. Di ba sinabi sa atin, huwag tayong paulit-ulit sa prayer? But si Jesus Christ, ayan, ang liwanag po eh. Sa verse 44 eh. So leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. Na kung hindi po talagang matindi yung kanyang dadaanan na yon, na dadana siya ng puot ng kanyang ama, hindi niya hilingin niya ng 3 beses, paulit-ulit. Pero bakit nga ba 3 beses? Okay. Siyempre, hindi ho binanggit dito sa atin yan. Pero kasi po, ganito yan. Ang mga Hudyo, pagka gusto nilang i-express yung sincerity nila, inuulit po nila ito ng 3 beses. Yan po ay kaugaliang Hudyo. Na kapag ito ay inulit 3 beses, ibig sabihin po nun, hindi po yun pagiging makulit, kundi yun po ay kaparaanan ng paghahayag nila na ganoon sila kaseryoso at kasinsir doon sa kanilang hinihiling na yon o yung kanilang sinasabi na yon. Kaya ibig sabihin po si Jesus Christ nung hinihiling niya sa Diyos Ama na if it is possible to take this cup away from me, ibig sabihin po nun talagang sincere si Jesus Christ doon sa kanyang hinihiling at sincere din siya na willing siyang magpasubmit sa kalooban ng Ama at hindi yung kanyang gusto ang mangyari. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya yung mga makakabasa nitong Matthew at mababasa nila ito po ay ini-interpret nila na si Jesus Christ is very sincere sa kanyang hinihiling na yon. At ganun din siya kasincere na susundin niya kung ano ang gusto ng kanyang Ama. Hindi yung kung ano ang gusto niya. Okay? Then he came to the disciples and said to them, sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. So dito na lamang po tayo magtatapos mga kapatid. Pero ayokong mabitin kayo. Dahil binanggit ko kanina, babanggitin ko po kung bakit si Peter 3 beses dininay. Bakit po? Now, babanggit ko lang, si Jesus Christ 3 beses pinray ang iisang prayer. Dahil ito ay naghahayag ng kanyang sinseridad, ito ay naghahayag ng kanyang katapatan, ito ay talagang seryoso ang Panginoong Hesus sa kanyang hinihiling. Kaya, yung pong denial ni Peter na 3 beses na yon, mga kapatid, ang ibig sabihin po noon, hindi lang nabigla si Peter. Totoong sa puso at isip ni Peter, dininay niya ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya po 3 beses yon, no? Ibig sabihin, hindi yung natakot lang o kaya nabigla lang si Peter or hindi nakapag-isip, hindi po. Pag binasa ng mga Hudyo yan, yung Matthew account na yan, at yung denial ni Peter na 3 beses na yon, ibig sabihin yung pagkakatalikod ni Peter kay Jesus Christ na yon, siya po ay talagang sincere sa puso at sa isip niya yon. Hindi siya nabigla lang doon, mga kapatid. No? Kaya tinalikuran niya, totoong tinalikuran niya
Iniwanan niya talaga, dininay niya talaga si Jesus Christ. Saan po nagugat yan? Tatandaan niyo po yung sa prayer. O dating ho natin sa prayer. Saan ho nagugat yan? Natatandaan niyo si Daniel nung siya po ay nasa Babylon? Ilang beses ho mag-pray si Daniel? 3 times a day. Di ba? At nakatingin siya towards Jerusalem. 3 times a day nagpe-pray siya. Yun po ay kaugaliang Hudyo na ang ibig sabihin sila ay sincere, no? Sila ay tapat, totoo sa puso nila, sa isip nila ang kanilang panalangin. Yun po ay kaugaliang Hudyo, mga kapatid. Kaya may mga ibig sabihin po lahat 'yan, no? So yun ang ating pong napag-aralan ngayong gabi, mga kapatid. At sa susunod na pagkikita natin ay tatalakayin naman natin yung pagkakahuli kay Jesus Christ. So dito na lamang po at tayo ay magsasara sa panalangin.